Ma'am, reaction lang po dun sa sinabi nga ni Attorney Levy Baligod kahapon, and then yung mga accusations ng 18 ex-Marines na si President Marcos daw po ang mastermind sa pagdadala ng mali-maletang pera sa bahay ni President Marcos and din ni Representative Saldico. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Sino po kaya? Sino sa tingin niyo? Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Same people. Wala bang balak kasuhan ng palasyo ang mga nagpapakalat ng sinasabi niyong fake information o kasinungalingan? Nandyan ang NBI. Nandyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Si Mike Defensor po, ano po ang, wala po ba kayong balak kasuhan? Or siya po ba ang may-ari? Yan ba ang hula mo? Hi, Yusek. Yesterday po sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum, the President mentioned that he is talking to some personalities and he has some people in mind for the 2028 elections, and some of these personalities have said no. Do you have information about this po? Hindi pa po tayo nakausap ng Pangulo patungkol dyan. At pagka po nakausap ko na po ang Pangulo patungkol dyan, bibigyan ko po kayo ng detalye. Pero sa ngayon, ang sabi po ng Pangulo talaga, ang tutok po niya ay serbisyo. Pero nadinig niyo rin po kung ano ba ang mga requirements or at least mga kinakailangan para sa isang leader na dapat mamuno bilang Pangulo. Ang sabi niya ay dapat na nakakaintindi ng economics. Ang sabi niya ay dapat naiintindihan ang patungkol sa inflation, pati ang paggawa ng trabaho at ang food supply. At mga tao dapat na leader ay hindi inuuna ang politika kundi kung paano paunlarin ang bansa. So sa mga nangunguna o inuuna ang pamumulitika sa ngayon, mag-isip-isip at baka hindi kayo qualified. So yun lang po. So, dapat mag-isip-isip sila kung sila ba'y makakatulong sa bayan o makakapagpayaman lamang ng sarili. Next question po, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Yusek, sa darating na March 2 to 4, tatalakayin na ng Justice Panel ang impeachment laban kay BP Sara. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? May posisyon po ba kayo? At handa po ba ang administrasyon sa anumang posibleng epekto? Thank you. Ang impeachment complaint na didinggin ay ang sangkot naman po dito ay ang Vice Presidente. So kung ano magiging posisyon ng Pangulo at ng administrasyon, dapat lamang pong sundin kung anong proseso. Yun din po, pauulit-ulitin lang po natin, dapat proseso, due process, at kung ano ang inilalahad ng ebidensya. Yun lang po. Next question po, Kenneth Pasyente, PTV. Yusek, good morning. Yusek, sinabi ni VP Sara sa isang interview over the weekend na kalat yung governance ng kasalukuyang administrasyon. Ito po yung bahagi ng kanyang sinabi. Nakikita nyo na parang kalat yung governance ngayon kasi ganoon din yung ibang departments. Buti sana kung magaling lahat ng secretaries. Walang utos, walang nag-uutos sa'yo na presidente at walang nagbabantay sa'yo na presidente. So yun ang na-disappoint ako. Akala ko mabilis, tuloy-tuloy ang trabaho, tapos sasabihin mo sa tao, ito nagawa natin, ito gagawin natin sunod. Walang ganoon na nangyari. Ano po ang reaksyon dito ng palasyo? Let us look who's talking. Ang sabi niya po, kinuha ko nga po yung transcript po na yan. Buti sana kung magaling lahat ang secretaries. Mukhang tumama naman po siya. Dahil siya, bilang sekretary ng DepEd, naitalaga siya ng Pangulo. Pinagtiwalaan siya ng Pangulo. Pero sa bandang huli, aamin pala ang Vice Presidente na siya ay walang kaalam-alam sa pagiging DepEd Secretary. So, totoo po yan. Hindi po lahat ng sekretary na naiya talaga dahil sa tiwala ng Pangulo
sa paniniwala sa kanila, hindi pala talaga magaling. Doon pa lamang po sa mga ghost students, ghost vouchers, ghost food packs, ghost laptops, ghost school materials. Lahat ng multong ito ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo. At ang mga kalat na ito ay ngayon niwanawalis at nililinis ni Senator, or rather, Secretary Sani Angara ng DepEd. Next question po, mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, good morning. The palace usually releases an official statement when it comes to days of commemoration, but now there's wala pa pong statement on EDSA. Kung meron, maglalabas po ba ng statement ang palasyo? And if not, what makes EDSA commemoration any different? Sa mamaya po siguro, bibigyan ko po kayo ng update patungkol po dyan, pero wala pa po sa atin na ibababang anumang impormasyon patungkol po. But as far as the palace is concerned, what's the significance of EDSA? It's part of the history. Hindi ito mabubura. Hindi mabubura kung anong naganap noon, ang katapangan ng mga Pilipino, ang pagtanggap sa pangyayari. Hindi po yan mabubura sa history. Follow-up question po, Ana Bajo, GMA. Hi, ma'am. Ma'am, you mentioned yesterday that President Marcos will study the bills na dinadeclare yung EDSA as a regular holiday. May we know, ma'am, ano po yung mga factors na he will consider in studying the February 25 holiday bill? Pag nakarating na po siguro sa Pangulo yung bill at aaralin niya, titignan po natin. Hindi, sa ngayon po ay hindi po sinasabi kung naibigay na po ang kopya na to, new version na ito. Thank you, ma'am. Next question po, Luisa Cabato, Inquirer. Good morning po, Yusek. What is the palace's response to Representative Tino's statement that sa Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang event in Malacanang last Monday, where President Marcos released local government support fund, was a venue to distribute pork and influence LGU leaders in the barangay and 2028 elections? Nakakalungkot na may mga tao na puro negatibo ang nasa isip. Kailangan po ng pagtutulungan ng national government at ng mga local government units para mas mabilis na maihatid ang serbisyo sa mga nasasakupan. Paano po ito magagawa? Kailangan ng pagtutulungan, kailangan ng pondo. Hindi naman po ibig sabihin na bibigyan ng pondo ang local government units, ay ikukonsidera na ito na pork barrel. Kinakailangan po ng taong bayan ang tulong ng national at ng local governments. Puro paninira, pang-iintriga. Hindi po yan kailangan ng bayan ngayon. Suhestyon at hindi panunumbat ang sagot para maibsan ang problemang naranasan ng iba nating mga kababayan. In other matters naman po, ma'am, nagbaba si US President Donald Trump ng 15% global tariff. Ano po ang balak ng economic team dito to protect our exporters? Oo, isa po yan sa talagang sumambulat na balita sa atin. Kaya po, minabuti ko pong kausapin ang economic team at ito po ang kanilang tugon. We will continue to engage with the US, given that US remains a major trading partner. In the meantime, we will evaluate and monitor recent developments. Our goal is to ensure that our trade and investment relations with the US remains stable and predictable. Yan po ang tugon ng economic team. Yun na pang huling tanong, Yusek. Back to you po. Maraming salamat. At bago tayo